Basahin po natin muli ang verse 4. Kay Tito na aking tunay na anak sa iisang pananampalataya, biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Makikita po natin dito sa ika-4 na talata ang pahayag ni Pablo sa pag-asa at kasiguruhan ng bawat anak ng Diyos kay Hesukristo na ating tagapagligtas. Ang bukal, ang pinagmula ng ating pagpapala na kung saan tayo kumukuha ng ating kalakasan para sa ating paglilingkod. Kay Tito na aking tunay na anak sa iisang pananampalataya. Kagaya rin po ng sinabi dito sa ika-4 na talata na si Tito ay isang tunay na anak sa isang pananampalataya, tunay na anak. Ginamit na rin ni Pablo ang pagtawag ng tunay na anak kay Timoteo sa sulat niya kay Timoteo sa unang Timoteo kabanata 1, talatang 2. Nang sabi po ni Pablo sa liham, mahal kong Timoteo, tunay kong anak sa pananampalataya. Pinapahiwatig po nito na si Pablo ay ang kanilang spiritual na ama na ginamit po ng Diyos na magdala sa kanilang dalawa, kay Timoteo at kay Tito, sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Tunay na anak sa iisang pananampalataya. Ang pinapahayag po dito ni Pablo na iisang pananampalataya ay tumutukoy po sa mga aral ng ating pananampalataya o sa mga aral na ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat mananampalataya. Pinapahayag din ng talatang ito ay iisa ang pananampalataya na dumadaloy na parang dugo sa bawat mananampalataya. Isang pananampalataya, ibig pong sabihin, isang katuruan, isang katotohanan, isang ebanghelyo ang itinuturo at ipinapahayag ni Tito na narinig at natutunan niya kay Pablo. Papangaral lamang ni Tito ang mga katotohanan na ipinangaral ni Pablo. Ito ang iisang pananampalataya o ang mga aral na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang mga anak. Kagaya po ni Tito, tayo rin po ay kabahagi ng iisang pananampalataya o ng mga aral na ipinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon. Pinagkatiwala upang ipangaral at ipahayag ito ng matapat, walang labis, walang kulang. Biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Marami pong paglalarawan ng ginagamit sa Biblia na ukol po sa relasyon ng Diyos at mga mananampalataya. Kagaya po ng na tayo ay kanyang templo, na tayo, ang iglesia po, ay inilarawan din na kanyang bride, na ang mga mananampalataya na bumubuo ng kanyang iglesia ay inilarawan din bilang kanyang katawan. Si Kristo ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Ito ang pahayag ni Pablo sa Colossians chapter 1 verse 18. At dito po sa ikalawang bahagi ng verse 4 ay inilarawan naman ito ni Pablo bilang isang pamilya. Ito po ang kanyang binibigyan diin dito sa huling bahagi ng kanyang panimulang pagbati na ang Diyos ay ang ating Ama na siyang pinagmulan ng lahat ng biyaya at tunay na kapayapaan. Biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Pinapakita naman po dito ni Pablo na ang ating Panginoong Jesus ay ang Kristo o God's anointed, ang Mesiyas at ang ating tagapagligtas. Ang titulo pong tagapagligtas ay 12 beses pong ginamit o binanggit sa Bagong Tipan. 6 na beses pong binanggit dito sa sulat ni Pablo kay Tito. 3 beses na ito ay tumutukoy sa ating Diyos. Makikita po natin ito sa chapter 1 verse 3, chapter 2 verse 10, at chapter 3 verse 4. At 3 beses na ito naman ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesus na makikita natin sa chapter 1 verse 4, chapter 2 verse 13, at chapter 3 verse 6. Malaki po ang posibilidad na ang pagkilala kay Hesukristo bilang tagapagligtas ay isang malaking issue dito sa Crete. Basahin po natin muli ang verse 4. Kay Tito na aking tunay na anak sa iisang pananampalataya, biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas.